atin nasaksihan ang turnover installation of new MLGO sa bayan ng Mangudadato, Maguindanao del Sur. Narito ang ating live panayam kay Vice Mayor. Isa pong maganda itong nasaksihan namin itong turnover installation ng newly assessment ng MLGO. At dati kayong mayor by at dito sa municipality ng Mangudadato at kasalukuyan po kayo inelect ng taong bayan na as Vice Mayor. Ano-ano po ang mga overview ng pagpapanday ng batas at para angat pa po ang bayan ng Mangudadato, lalawigan ng Maguindanao Sur sa inyong pamumuno. At isa po sa nakakabigani dito yung napakaganda po na inyong pasyalan dito po sa atin Mangudadato by. Unang-una, magandang araw sa lahat ng viewers. Magandang araw sa iyo. Unang-una, as a Vice Mayor, nagkaroon kami ng education to the lahat ng pag-aaral ng Mangudadato municipalities. Walang dapat mapag-iwanan when it comes to education. And noon pa man, my first term as Vice Mayor, I see to it na nakuha ko yung Committee on Education since na when I was a mayor, since in 2019 is nasali po tayo sa Senior Foundation, which is siya ang tumulong sa pag-angat ng edukasyon dito sa Mangudadato Municipality. So, sinigurado kung maging committee ko rin yung Committee ng Edukasyon nang sa ganun, hindi mapag-iwanan ang mga mag-aaral ng Mangudadato Municipality. Kasi nang sa ganun, tuloy-tuloy pa rin yung mga programa na ginawa natin tayo ay mayor. In terms of education po at isa po sa amin nasasaksihan dito nung kayo pa ang municipal mayor, itong Arabic kung saan po ay alos pantay po ang inyong pagsuporta sa atin itong Islam na pag-aaral at saka education ng English. Kamusta po ang overview nito? Tutuloy-tuloy pa ba ang suporta kahit kayo po ay as Vice Mayor? Yes, of course. Unang-una, tayo ay nagpapasalamat sa Barn Government at dahil nagkaroon nagtalaga sila ng mga ISL teachers, hindi lang dito sa bayan ng Mangudadato, kundi sa lahat na nasasakupan ng BARM. So, bilang namumuno, hindi lang bilang Vice Mayor, kundi bilang public servant, ay tinuloy-tuloy po natin ang pagsuporta sa lahat ng mga madrasa ng Mangudadato Municipality. Noon is tinulungan natin ang lahat ng madrasa na magpaparegister sila sa SEC registration nila, and nagtulong ang bayan ng Mangudadato kung paano maiparehistro ang kanilang school ng Arabic. And hanggang ngayon naman, tayo ay nag-provide sa kanila ng mga chairs dahil alam natin na hindi napaloob sa governance ang pagbigay ng mga madrasa or mga kakailanganin ng kanilang school. So, bilang isang namumuno at constituent din ng Mangudadato ay through sa mga income or kung ano man yung nararapat sa Islam ay ibinigay natin sa ating mga madrasa. Hindi na natin tingnan kung ito ba ay para sa panggobyerno or para sa politika, kundi as a Muslim na pagkatao. Binigyan natin, tuloy-tuloy pong pamimigay natin ng mga chairs sa ating mga madrasa ng Mangudadato Municipality, and nagbigay rin po tayo ng school kit para sa ating mga mag-aaral sa madrasa. Ibig sabihin po ay meron na pong apits dito sa bayan ng Mangudadato at yung mga binangkit nyo ay ito ba ay pre-education itong Islam? Kasi alam po natin ang itong English ay talagang nagkakaroon po ng gastusin ng ating mga kapamilya dito at parents. Itong education, Madam Vice, ito ba ay libre din? Ang pagkakaalam ko is ang Hafiz is meron yan silang certain amount na binabayaran para sa pagkain nila for everyday, pang araw-araw ng pagkain. And wala pa namang Hafiz dito sa bayan ng Mangudadato, pero magkakaiba kasi yan Hafiz at saka
magkakaiba yan ng category ang ng madrasa. May madrasa, may markads, ganun. So, meron akong ginawang markads. Okay. Oo, yun yung, pero hindi dito sa bayan ng Mudadato, kundi doon sa Buluan, and kasali rin sa beneficiary doon is ang mga taga Mangudadato Municipality rin. So, hindi lang na-cater ng markaz na yun ang bayan ng Buluan, kundi nearby municipalities, at in fact, meron pang nasa General Santos na mga estudyante ng markaz na yun. Very good. Doon po sa sinabi ng founding ng ating Municipal Mayor, Honorable Freddy G. Mangudadato, na isa sa pag-upo ng ating newly elected Mayor, Honorable Win Fider Mangudadato, ay magkakaroon po ng congregating, at ito ba ay isa sa priority bilang kayo po yung tagapagpanday ng batas, o mayroon pa kayong mga ordinansa, mga batas, kasi ito national highway na ang kalalabasan nito, Madam Vice? Yes, of course, nasabi yun ni former mayor, dahil napaloob yun sa plano, nasali yun sa plano for 2025, and since na ang magpapatuloy noon ay si Mayor Fider Mangudadato, is nagawang batas na po yun, nagawang ordinansya na po yun, na masasali yung sinabi niyang ipo-complete yung road doon. And I hope na bilang bagong mayor, si Fider Mangudadato, is ipagpatuloy niya kung ano man yung mga naumpisahan ng kanyang father, and of course ng naming dalawa ng kanyang ama, at andito naman kaming laging nakasuporta para sa kanya. Maasahan ba ang tulong ng former Juan Maguindanao at sumikat din si Honorable newly elected Congressman Ismael Toto Mangudadato, ma'am? Yes, of course. Ako mismo ay nagsabi na kanina nga lang ay nandito ang lahat ng principals ng Mangudadato Municipality, at nagsumite sila ng kanilang mga letter na manghihingi sila ng covered court and other classrooms para sa bayan ng Mangudadato. And sinuportahan ko sila doon, sabi ko ibigay sa Office of the Vice Mayor, at nang sa ganun maggawaan ng resolutions kung ano man yung mga hinahing na pagkukulang doon sa bawat schools ng bawat barangay na nasasakupan ng Mangudadato, at nang sa ganun maipasa namin doon kay Mayor, and then siya naman mag-endorse doon kay Congressman Toto Mangudadato. Okay. Maraming salamat po, ma'am. At may katanungan lastly, kasi marami po nag-viral po kung saan po ay binahagi po ng ating newly elected Congressman Congressman Ismael Toto Mangudadato. Itong una-unang sahod niya ay pamimigay at pag-ambag ng education. How true na dito sa Mangudadato or Buluan, mas priority ba o sa nangangailangan bilang 24 municipality, madam? Ang pagkakaalam ko, sinabi niya yan, at nung nag-usap din naman kami, talagang pagtutugunan niya ang edukasyon, pero wala po siyang nasabi na magiging bias or magiging mas prioridad niya ang bayan ng Mangudadato or ang bayan ng Buluan, kundi gusto niyang makatulong sa lahat ng nasasakupan niya. Hindi lang doon sa nasakupan niya, kundi kung sino pa yung mga nangangailangan na alam niyang posibleng capable na mabigyan ng tulong. Maraming salamat. Yan po ang ating nasaksiyan dito po sa turnover installation newly assist Emil Gio, ang ating butiin former mayor, at ngayon ay elected as Vice Mayor, Honorable by Elizabeth Culi Taiwan. Maraming salamat po, ma'am. Mabuhay kayo. I salute you. Thank you so much.